Unahin na po natin ito, yung tungkol po sa hacking incident daw dyan sa PCSO. May inilabas nga po na ulat itong grupo ng Deep Web Connect kung saan sinasabi nila may 100 gigabytes daw na mga datos ang nakompromiso. Ito po ba'y totoo o hindi? Oo nga po, no? Sa amin po sa komisyon, sinecheck po namin sa Data Breach Notification and Management System if meron pong breach report or notification galing sa PCSO, kung meron nga pong breach na naganap. And kasalukuyan po, wala pa po tayong natatanggap na breach notification coming from the PCSO po. Okay. Usually po ba pag ang isang ahensya ay nagkaroon ng breach, gaano katagal bago po kayo i-notify? Ayon po sa aming NPC circular, lahat po ng ahensya, mapa-private or government, ay required na mag-report sa amin within 72 hours from knowledge na may breach na nangyari sa kanilang tanggapan. Pagka po ba may mga ganitong report halimbawa na galing dito sa Deep Web Connect, hindi po ito yung first time na naglalabas sila ng ganitong klase ng mga data breach sa iba't ibang ahensya, mapa pribado o sa gobyerno man po yan. Pag may ganyang report, ano po mismo ang ginagawa ng NPC? Meron din po ba kayong sariling investigation to find out kung nagkaroon talaga ng data breach? Yes, Miss DJ Chacha, no? We also conduct an investigation on the matter if totoo nga po ba yung alleged breach. Chinecheck po namin kung indeed there was an breach incident and hindi pa nagre-report sa amin yung ahensya. So, Yun po. So, sa ngayon po, nasa initial investigation, nagkakandak na po ng investigation, ang investigation division po ng NPC. okay. And for NPC to find out kung nagkaroon ng data breach, sa sarili nyo pong investigation, gaano naman po katagal inire-release yun sa publiko? Siguro po, depende po kasi chinecheck ho namin muna kung gaano kalaki o gaano karami yung personal data na involved dito, kung ano-ano yung mga personal data na involved, kung personal information lang po ba ito or may kasamang sensitive personal information. So depende po yan, ma'am, kung gaano kalaki at saka ano-ano ang kasama po dito. So sa ngayon, attorney, ang malinaw, there's no notification yet from PCSO at kayo po ba mismo nagkaroon na rin ng ugnayan sa kanila para tanungin yung tungkol po dito sa alleged data breach? As of now po, ma'am, no, sa investigation division po sila communicate related dito sa incident po, ma'am. Ano ho ang penalty kung yung agency o private company po ay hindi mag-report sa inyo ng data breach in 72 hours? May karapatang penalty po yan under the Data Privacy Act. Nakalagay po yun, no? Likewise po, Sir Ted, Manong Ted, meron din pong karapatang administrative fine sa mga ahensya na hindi nakapag-report sa komisyon. Opo, would you know kung ano po yung naturang karampatang penalty? Sir Ted, depende po kasi yan, no? If it involves sensitive information and or personal information lamang po. Okay. So doon po nagbabase yung penalty po, Sir Ted. Manong Ted. Opo. Sige po. So, attorney, dito po ngayon sa PCSO issue na ito, lagpas na ho ba 72 hours magmula nung mag-anunsyo itong isang grupong ito na na-breach nga po ang kanilang website? Sir Ted, no, kung babasahin natin yung NPC circular, from knowledge po or belief na may personal breach. So, dapat na kay PCSO po, starting 72 hours. Okay. Hindi doon sa nag-anunsyo nito, kung hindi yung pag-amin ng agency na nagkaroon nga ng breach. Opo. Okay. Di ho ba kung sakasakali po na hindi umamin yung agency, will you take that kind of denial, hook, line, and sinker, as in hindi na ho kayo mag-iimbestiga?
Hindi naman po, Sir Ted, no? Habang hinihintay ho namin yung breach report or notification nila sa aming system, ay nagkakandak na po kami ng initial investigation through our investigation division ng komisyon. Opo, opo. At hindi ho ba maitatago yan ng isang agency, ang breach na yan, kung sakasakali pong magfo-forensic examination kayo sa kanilang IT? Hindi po, Sir Ted, lalo na pag sinasabing malaki yung datos na involved dito. Mahirap pong itago yung mga ganong impormasyon, Sir Ted.